tunghayan natin yung iilang larawan na kuha ng team na ipinadala ni Ginoong Luis Chavez Singson sa Ilocos Norte para inspeksyonin, iberipika at alamin ang katotohanan sa mga social media report na maraming flood control projects sa Ilocos Norte ang wala, sira, substandard at maanomalya. Ang una niyong matutunghayan ay kuha sa Barangay Kasili, Lawag, City, Ilocos Norte. Ito ay isang flood control project na nagkakahalaga ng 47,022,160.24. Ito ay galing sa GAA 2025 at ang konstruksyon nito ay dapat nagsimula ng February 2025 at natapos noong September 1, 2025. Ito ay may contract number na 25AA0475. Makikita sa mga larawan na ang sinisemento ay putik at ang bakal na ginamit ay substandard. Ang sukat nito dapat, ang kanyang kapal ay dapat 200 mm, pero makikita nyo sa mga larawan na ito ay 70 mm lamang o 2.76 inches. Ang embankment dapat nito ay dapat hand-laid rock embankment, pero hindi inimplementa dahil makikita nyo, ito ay gawa sa putik. Ang susunod na mga larawan na inyong makikita ay sa Barangay Dipilat, Bintar, Ilocos Norte. Ito ay construction, maintenance of flood mitigating structure drainage system. Ang halaga ng proyekto ay 82,024,667.83. Ito ay dapat nagsimula ng February 19, 2024 at dapat tatapos ng 31 October 2024. At ang source of fund nito ay GAA 2024. Ngayon, ginagawa pa lang ang proyekto. Nung unang pinuntahan ito ng team ni Ginoong Luis Chavez Singson, wala ito dyan sa kinatatayuan niya. Ibig sabihin, yung 2024 na project, ngayon pa lang ginagawa. Kaya ang duda ay noong idineklara ng ICI na walang ghost project ang Ilocos Norte noong November 2025 na sinabi mismo ni General Asurin ay hindi totoo. Dahil kung makikita ninyo, ito ay kinoconstruct pa lang at makikita din ninyo na ang dapat na kapal ng simento nito, yung slab nito, ay dapat nasa 300 mm o 11.80 inches. Pero makikita nyo sa picture, ito ay meron lang 40 mm or 1.5 inch na kapal ng simento. Ang susunod na mga larawan ay isang flood control project na na-misalign. Mapapansin nyo, ito ay pinagtagpo pero hindi tinadhana. Mapapansin ninyo na yung bagong estruktura ay hindi nakadikit sa lumang struktura na ayon sa obserbasyon ng engineer, ito ay nagpapahina sa dalawang estruktura. Ang budget ng proyektong yan ay 55 million. Ito ay nasa Bislac River, Barangay Tamdangan, Bintar, Ilocos Norte. Phase 2 ang project na ito. So ibig sabihin, yung kanyang hindi naging tadhana ay phase 1. Makikita nyo naman ang distansya o yung agwat ng kanilang mga istruktura. Ito ay galing sa GAA 2024 at dapat natapos ito ng April 2025. Yung sunod ay yung flood control project na hindi sila magkatagpo. Sila ay magkahiwalay. Makikita nyo sa litrato na itong proyektong ito
na may halagang 39,199,941.52 ay isang proyekto na yung nasa kanan makikita nyo na nakahiwalay doon sa lumang istruktura. Ang sunod na proyekto ay again isang flood control project na 72,374,852.10 ang presyo. Ito ay dapat tapos na noong October 2024 pero ngayon pa lang ginagawa. Itong proyektong ito ay nasa Tamdangan Bridge, left bank ng Bintar, Ilocos Norte. At ang huli ay ang construction at rehabilitation of flood mitigating facility within major river basins and principal rivers, construction of flood mitigating structures along Lawag River Basin. Ito ay nasa Barangay Gabo, Ilocos Norte. Ang halaga nito ay 48,999,813.46. Dapat tapos na ito ng 18 October 2024. Kaya lang ito ay nawasak. At ito ay kinukumpuni pa rin hanggang ngayon. Ayon sa ating reliable sources na ang 6 na contractors na ginamit dito sa mga proyekto, karamihan ng mga proyekto sa Ilocos Norte ay una yung 1116 Construction Corporation na pag-aari ni representative ng mga anak ni Congressman Ferdinand Beltran ng Magsasaka Party List and owner ng Third Star Builders Contractors. Isa sa mga 11 contractors ng maalumalyang proyekto na binanggit ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech. Yung iba naman ay gawa ng Metropolitan Builders and Construction Supply na pagmamayari ng mayor ng Lawag, Ilocos Norte na si James Brian Q. Alcid na isang political protege ng mga Marcos. At ang BGMB Construction and Supply na pag-aari ni Junio Benvenido E. Marapao na may opisina sa Antipolo City. Finally, ang sinasabi ay mayroon 551 flood control projects ang DPWH sa 1st District, Ilocos Norte. Ngunit hindi mahanap lahat ng team na pinadala ni Governor Luis Chavez Singson ang mga flood control projects at pinagdududahan na ito ay mga ghost project. Ipapakita namin yung isang mapa kung saan makikita nyo yung kabuuan ng mga flood control projects sa buong Ilocos Norte 1st District Engineering Office. At mapapansin nyo na sa Lasalabat, halos silang lahat magkakapareho lang ang mga kontratista na binibigyan ng award sa paggawa ng flood control projects. Ang nakapagtataka, sa parehong buwan, sa susunod na buwan, palagi silang nananalo at kung iisipin nyo, paano pa nila magagampanan ang pagbuo ng isang proyekto kung halos sila na lang lahat ang nagtatrabaho at gumagawa ng mga proyektong ito sa buong taon dyan sa Ilocos Norte.